Para lamang pong isang pelikula ang narinig nating ebanghelyo. Merong bida, may kontrabida. Sa simula, yung bida ay inaapi-api, pero at the end of the story, yung inapi ang siyang nagwagi. Siya ang panalo. He was then the hero. Ang ating narinig ay isang talinhaga na makikita po natin kung paano nagpasasa sa kayamanan at masasarap na pagkain ang mayaman. Samantalang si Lazaro, isang pulubi, nasa pintuan lamang ng bahay na naghihintay ng mumong malalaglag sa hapag na kinakainan ng mayaman. Pero, naisip ng mayaman, well, ako yung mayaman. Karapatan kong gawin ang gusto kong gawin sa aking kayamanan. It is my right. It is my privilege because I'm rich. But, wait. Saglit lang, mayaman. Because you failed to consider a number of things. Number one, nakalimutan mo na mayroong isang Lazaro na nakahandusay sa pintuan ng iyong bahay. You ignored the desperate need of Lazarus. You have all the opportunities to help, and yet you did not help. Itong mayaman, you are very insensitive. Wala kang pakialam. Masyado kang makasarili. Masyado kang manhid. Pero ano sabi sa kwento ng talinhaga? Sila'y kapwa na matay. Saan pumunta ang mayaman? Siya ay pumunta sa Hades, na kung saan siya'y naghirap sa apoy na naroroon. Samantalang itong si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Brothers and sisters, our gospel reading today is teaching us important lessons in life. Una po, sa ating pong buhay, hindi sapat na hindi tayo gumagawa ng masama. Subalit, dapat tayo'y gumawa ng kabutihan para sa ating kapwa. Dito po nagkulang ang mayaman. Oo nga, hindi ka nanloloko, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka gumagawa ng bagay na masama sa kapwa. But, have you done something good to others? Ito yung tanong. Ikaw ba'y nakagagawa ng mga bagay na maganda at mabuti doon sa mga taong nangangailangan, doon sa mga mahihirap, doon sa mga may taong may sakit? Brothers and sisters, the rich man did not do anything bad. But, he did not also do anything good. Wala ho siyang ginawang mabuti. Wala ho siyang ginawang pagtulong kay Lazaro. At dito po siya nagkulang. Ang tawag ho natin dyan, sa kasalanang ganoon, sin of omission. Na meron ka naman palang pwedeng gawin, pero hindi mo ginawa. Meron ka naman palang pwedeng tulungan, pero hindi ka tumulong. That is sin of omission. At marami sa atin,
ang nagkakasala ng ganyan. Marami. Mga kapatid, at the end of the day, always remember that we will be accountable to God regarding this sin. Ikaw kapatid, sa palagay mo ba, you have committed this kind of sin? The sin of omission? Ask God for His forgiveness. Pangalawa, mga kapatid, through this parable, Jesus is teaching us also that our life as Christians is fully, completely lived only when we lived for others. Always find fervor for altruism. Naalala ko po si Saint Mother Teresa of Calcutta. Si Saint Mother Teresa of Calcutta would always be a very good example of a person who lived for others. She lived for others by caring, for healing, for loving them. Those destitutes, those poor people, those sick people in Calcutta, niyakap niya, tinulungan, ginamot ang mga taong kawaawa. Yan ang buhay ni Saint Mother Teresa ng Calcutta. Brothers and sisters, a life lived for others is a life lived for Christ. Amen? And this is what gives meaning to our existence, to our life. Ito po yung nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Kapag ka po tayo ay marunong tumulong sa ating kapwa-tao. Brothers and sisters, sa ating pong buhay, maraming Lazaro na nasa pintuan ng ating buhay. Marahil, yan yung mga taong kailangan ay atensyon. Yan yung mga taong kailangan ay pagmamahal, pag-unawa, kailangan ng tulong. Marahil yan yung mga taong mismo nasa sa ating mga tahanan na kinakalimutan nating bigyan ng ating pagmamahal. Kaya nga po ang tanong, how often have you failed to visit and care and attend to your aging parents? How many times have you ignored the hungry children? Whatever need a person may have, our gospel is telling us, be sensitive. Matuto po tayong makiramdam at matuto po tayong kumilos. And finally, it is important to remember the reality about what will happen to us after death. Ang lahat ng mga tao na naging manhid, naging makasarili, gumawa ng kasamaan sa kapwa-tao, ay meron din paglalagyan. Kapahamakang walang katapusan. Samantalang ang mga taong nagpapakabuti, gumagawa ng kabutihan, sa awa ng Diyos, ay makararating sa buhay na walang hanggan. Brothers and sisters, sana po, habang tayo ay nabubuhay, patuloy tayong mag-abot ng kamay sa mga taong tunay na nangangailangan. Maraming Lazaro ang nasa sa pintuan lamang ng ating mga buhay. May pangangailangan. Nangangailangan ng pagmamahal. Nangangailangan ng ating pag-unawa, ng ating atensyon.
Sana pansinin natin sila. Remember also the words of St. John of the Cross at the end of our life. We will be judged on love. Ikaw kapatid, paano mo isinasabuhay ang ebanghelyong ito? Sana huwag tayo magiging makasarili kahit kailanman. Kung meron kang pagkakataon tumulong, tumulong. Kung nakakakitak nga ng pagkakataong magbigay, magbigay. Huwag nating ipagpaliban. Because at the end of the day, we will all be accountable to God. Amen. God bless you po. Please bow your head, close your eyes. Lord, totoo po. Madalas na kami po ay binibigyan ng opportunity to help and yet we do not help. Thank you for reminding us about this kind of sin, the sin of omission. Please forgive us, Lord, kung ito po'y nagawa namin. Maraming pagkakataon, Panginoon, mga taong nasa pintuan ng aming buhay, hindi namin pinapansin, binabaliwala namin. Mga taong humihingi ng tulong, pinagdududahan pa namin. Mga taong may sakit, kinalimutan namin dalawin. Mismo, ang aming mga mahal sa buhay, kamag-anak, kapatid, magulang, na nangangailangan ng atensyon at pagmamahal, pero binabaliwala namin. Lord, alisin mo sa aking puso ang pagiging makasarili. Tulungan mo ako na matutunan kong yakapin ang sinuman, ang mga mahihirap, ang mga may sakit, ang mga nasa bilangguan, ang mga taong nangangailangan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen.